Magandang araw sa inyong lahat. Tawagin na lang po ninyo ako sa pangalang Nurin. Ikukwento ko lang po sana sa inyo itong karanasan ng aking mga magulang noong panahong ipinagbubuntis pa lamang ako ng aking ina. Nangyari yung karanasan po nilang ito sa bahay ng mga magulang ni Mama noong mga panahong nakitira lang sila doon. Nangyari ito sa Negros Oriental, dekada 80. Dahil nga nabuntis yung mama ko noon sa akin, pinili muna nilang makitira sa aking lolo at lola. Dahil bukod sa kampante silang dalawang, mas ligtas nga si mama sa puder ng mga magulang nito, ay wala pang sapat na pera yung aking mga magulang upang magpatayo ng sarili nilang bahay. Lalo na at nag-iipon pa yung papa ko noon para sa panganganak ng nanay ko. Naiintindihan naman daw yun ng aking lolo at lola. Hindi pa sila kasal noon nang magbuntis si mama, kaya bago pa man tuluyang lumaki yung kanyang tiyan, ay nagpakasal na nga sila ni papa. Ginanap yung simpleng pagdiriwang ng kanilang kasal sa bahay rin ni na lolo at lola. Mga kapamilya lamang at ilang mga kaibigan noon yung imbitado sa kasal ng mga magulang ko. Bukod sa ilan ding katrabaho ni papa na pumunta sa kasal, isa nga sa mga naimbitahan ni papa ay yung kanyang kaibigang tawagin nating Ninong Leo. Ayon sa aking ama, may lahing babaylan yung buong angkan nito, kaya maging ito ay meron ding alam sa ganoong larangan. Hindi nga lang tinututukan ng kanyang kaibigan yung tungkol sa mga kakayahan nito, ngunit malakas daw yung pakiramdam ni Ninong sa kanyang paligid at maging sa mga taong kanyang nakakasalamuha. Ilang ulit na ring may naranasan itong si Ninong Leo sa mga kababalaghan at aswang. Kaya laking tiwala ni Papa kapag may mga sinasabi ito o babala sa aking ama tungkol sa mga taong kanyang nakakaharap. Sa araw nga ng kasal noon ng aking mga magulang, nagkaroon daw ng kakaibang pakiramdam ito sa isa nga sa mga bisita ni na Papa. Ang tinutukoy nga nito ay yung lalaking kaibigan ng aking lolo. Nakilala ng aking ama sa pangalang Edmundo. Binalaan pa niya yung aking ama noon na mag-ingat daw sa naturang lalaki dahil ramdam daw niyang may lahing aswang ito. Hindi man makapaniwala yung papa ko noon dahil mabait daw sa kanilang mag-asawa itong si Mang Edmundo. At halos ilang taon na rin daw itong kakilala ng aking lolo. Yun nga yung unang pagkakataon na makita ni Ninong Leo itong si Mang Edmundo. At ganoon na daw kaagad yung kanyang naramdaman sa lalaki. Hindi porket mabait yung isang tao sa'yo, wala na itong pwedeng gawing masama. May ilan kasing nagtatago lang sa maamong mukha. Ngunit may mabangis na pagkatao. At kahit ilang taon mo pang kakilala yung isang tao, kung nais nitong itago ang tunay nitong pagkatao sa iyo, malamang ay magiging mabuting tao talaga siya sa iyong paningin. Wika pa raw ni Ninong sa aking ama. Inilabutan pa nga noon si Papa dahil walang halong biro yung pagsasabi ng kanyang kaibigan sa mga katagang sinambit nito. Napailing na lang daw si Papa noon at dahil malaki nga yung tiwala niya sa kanyang kaibigan. Dahil mas kilala nga niya ito, kaya minatsaga na lang daw niya si Mang Edmundo. Sa pagmamatsyag nga ng aking ama sa lalaking yon, napansin nga niyang panay yung sulyap nito sa aking ina. At dahil doon ay kinutuban na rin si Papa na baka tama nga yung hinala ni Ninong Leo tungkol doon sa lalaking yon. Habang nakatingin kay Mama yung naturang lalaki, walang pagdadalawang isip niyang pinuntahan yung lalaki upang kausapin. Nang makalapit na nga yung aking ama kay Mang Edmundo, ay tinanong nga niya ito. Mang Edmundo, panay po yata yung pagsulyap ninyo sa asawa ko ah. May problema po ba tayo? Tanong pa raw ni Papa noon. At nagulat daw yung lalaki dahil sa naging tanong ni Papa sa kanya. Bahagya rin daw itong nataranta, kaya pautal-utal daw itong tumugon kay Papa. Hindi. Hindi ko siya tinitignan. O wala akong balak sa kanyang masama. Sambit daw nito. Napakunot naman ang noo si Papa dahil sa kanyang sinabi. At dahil wala rin naman siyang sinabi tungkol sa masamang balak nito sa aking ina, ay hindi alam ni Papa pero bigla pa rin daw siyang nakaramdam ng pagkabahala
dahil sa mga sinabi at naging kilos ng lalaking yon. Bigla ring lumapit noon si Ninong sa kanila, kaya tila nag-iba rin daw yung kilos ni Mang Edmundo. Lalo raw itong nataranta at halos hindi na nga makatingin pa sa kaibigan ni Papa. Huwag mo nang balakin pang gawa ng masama itong asawa ng kaibigan ko, dahil kapag ginawa mo yon, baka hindi ka na mabuhay pa. Seryoso pero pasimpleng wika lang daw ni Ninong na parang nagbabanta rin. Naging matalim naman yung titig noon ni Mang Edmundo, at kahit pa na hindi ito direktang nakatingin sa kanila, alam nila Papa na galit ito at naiinis na. Yun yung unang pagkakataon na makita ni Papa na naging ganoon si Mang Edmundo. Kaya kinabahan na rin daw siya kung sakali mang tama nga si Ninong Leo sa sinabi nito na may lahing aswang nga yung lalaking ito. Magsasalita pa raw sana yung ninong ko, ngunit nagmadali raw na umalis itong si Mang Edmundo. Hindi man lang daw ito nagpaalam o nagsalita, kaya't sinundan na lamang daw ito ng tingin ni na Papa. Nang lumingon si Mang Edmundo, bago ito tuluyang lumabas ng bahay, kinilabutan daw si Papa dahil parang nagbaga daw yung mga mata ng lalaking yon. Nagwika pa nga raw si Ninong Leo na hindi na mamalikmata yung aking ama sa kung ano man yung kanyang nakita, dahil aswang daw yung lalaking yon at natural lang daw na magbaga yung mga mata nito. Lalo at galit na galit daw ito ng mga oras na iyon. Naniwala na rin noon si Papa sa sinabi ng kanyang kaibigan sa kanya na may lahing aswang si Mang Edmundo. Nabahala naman siya dahil naisip niyang baka balikan nga nito si Mama. Napailing naman sa kanya si Ninong Leo at nagwikang wag nang mag-alala pa dahil hindi ito uuwi sa araw na yon at sasamahan si Papa na paghandaan kung sakaling bumalik nga yung naturang lalaki. Dagdag pa nga nito, malakas raw yung kanyang kutob na babalikan nun si Mama, lalo at tila natatakam na raw ito sa amoy ng sanggol na nasa sinapupunan ng nanay ko na walang iba nga po kundi ako. Sumangayon naman si Papa rito at nagpasalamat na rin. Nang wala na nga si Mang Edmundo, kahit papano ay tila nakampante naman yung aking ama. Kinausap pa nga raw siya ni Lolo noon at tinanong kung nakita ba nito yung kanyang kaibigan at hindi nagdalawang isip si Papa na sabihing umalis na nga ito sa kanilang bahay. Tumango na lang daw noon si Lolo at nagwikang hayaan na lamang yung kanyang kaibigan. Hindi na nga nagawang sabihin pa ni Papa kay Lolo yung hinala nito tungkol sa lalaking yon. Nagmadali na rin daw kasi itong umalis, kaya inasikaso na lang din ng aking ama ang kanilang mga bisita. Pagkatapos ay nagtungo na rin siya kay Mama. Inagabihan nga po noon, nang wala na nga yung mga bisita, nagpasya na ring magpahinga sina Mama at Papa. Tanging yung mga kapitbahay nilang nagiinuman yung natitira sa labas ng kanilang bahay, kaya makakapagpahinga na rin daw sila, lalo at wala nang ibang asikasuhin pa. Tulad ng sabi ni Ninong, nanatili nga siya sa bahay ni Lolo ng gabing yon. Nagtaka pa nga raw si Lolo at Lola, pero yung tanging sabi lang daw ng lalaki ay may kalayuan yung bahay nito at wala na siyang masasakyan kung subukan pa niyang umuwi. Kaya tinayaan na lang din daw nila si Ninong ng mga panahong yon. Nang makatulog na nga si Mama, iniwan siya ni Papa sa kanilang kwarto. Sinigurado naman niyang nakasarado na nga ng maigi yung kanilang bintana at naglagay rin siya ng asin at bawang. Lumabas sila ng bahay upang magmatsyag sa kanilang paligid. Hindi na kasi nila maaasahan yung mga nagiinuman sa labas, lalo na't lasing na nga raw yung mga ito, pati na rin yung lolo ko. Habang nasa labas nga sila noon, ay hindi mapakali si Papa. Napapasulyap daw siya sa kanyang kaibigan na seryoso lang din na nakikiramdam sa kanilang kapaligiran. Walang ano-ano, bigla ang kinilabutan si Papa nang makarinig sila ng kakaibang ingay sa hindi kalayuan. Tipong may umaalulong at may mahihinang pag-ungol sa madilim na bahagi roon. Hindi ako pwedeng magkamali. Aswang marahil yung may gawa ng ingay na yan. Nararamdaman ko rin yung presensya na nararamdaman ko nang makita ko si Mang Edmundo. Wika pa raw noon ni Ninong Leo. Dahil nga sa sinabi ng kanyang kaibigan kay Papa
minabuti nilang ihanda yung kanilang mga sarili. Kumuha na nga ng asin at bawang noon yung aking ama, habang si Ninong naman ay may hawak ng itak. Nang sabihin ito kay Papa na may iwan ito at siya na nga yung pupunta sa bahagi kung saan nila naririnig na nagmumula yung ingay, ay sumang-ayon na lang daw noon yung aking ama. Alam din kasi nito na wala siyang laban kung sakaling sugurin siya ng aswang. Hindi tulad ng kanyang kaibigan na kahit papano ay may alam sa pakikipaglaban sa mga aswang. Naiwan nga yung papa ko noon sa may tapat ng aming bahay. At yung ninong ko naman ay tinungo na nga yung bahagi kung saan nagmumula yung mga ingay. Sinundan na lamang ng tingin ng aking ama yung kanyang kaibigan noon. Habang papalapit si Ninong sa bahaging yon, ramdam daw ni Papa ang labis na kaba at takot para sa kanyang kaibigan. Nang ilang hakbang na lang ay mararating na nga nito yung madilim na bahaging yon. Nagulat si Papa nang may biglang sumugod sa kanyang kaibigan. Dahilan para bigla raw itong tumilapon. Hindi marahil nito inasahan yung pag-atake ng malaking aso sa kanya. Kaya nagawa siyang sugurin ito. Napasigaw na nga yung papa ko sa kanyang kaibigan. Dahil talagang nag-aalala na rin daw siya. Okay ka lang ba, pare? Bumalik ka na lang kaya dito. At sabay nating labanan yung hayop na yan. Sigaw pa raw nito. Pero imbis na sundin nga siya ng kanyang kaibigan, ay hindi raw nagpatinag yung lalaki. Dahil naman sa pagsigaw ni Papa, ay nakuha rin yung atensyon ni Lolo na siyang natitirang gising sa mga nagiinuman. Lumapit si Lolo sa kanya at tinanong kung ano bang nangyayari. Merong aswang doon, tay. Naroroon nga si Leo at haharapin daw niya yung nilalang. Wika pa nga ni Papa at itinuro kay Lolo kung nasaan nga ba yung kinaroroonan ni Ninong at nang naturang aswang. Parehong nanlaki yung mga mata nila noong nakita nilang kaharap na nga ni Ninong Leo yung isang malaking aso. Napamura na lang daw noon si Lolo at tila nawala nga yung tama ng alak sa kanyang sistema. Humanda yung aswang na yan. Ang lakas naman ng loob ng nilalang na yan. Sigaw pa raw nito at tumakbo rin patungo sa kinaroroonan ni Ninong Leo. Hindi na nga siya napigilan pa ni Papa noon at hinayaan na lang din. Napatakbo yung aking ama noon patungo sa loob ng bahay nang marinig nga nito yung magkakasunod na mga pag-ungol ng aking ina. Nang makapasok na nga raw siya, nakita niyang namimilipit si Mama sa sakit ng kanyang tiyan. Nang lapitan daw niya ito, napansin nga ni Papa na merong dugo sa hita ni Mama. Kaya agaran niya itong inasikaso noon. Pumasok rin daw si Lola noon sa kanilang kwarto at nakita nga yung nangyayari. Kaya't maging ito ay tinulungan si Papa sa pag-aasikaso kay Mama. Nang silipin naman ni Papa sina Lolo at Ninong, nakita niya ang mga ito na nakikipagsigawan habang nakikipaglaban sa malaking hayop na yon. Papatayin kita kapag may nangyaring masama sa pamilya ko. Sigaw pa raw ng lolo ko noon. Hindi raw nila inaksaya pa yung kanilang oras noon at patuloy raw nilang nilalabanan yung nilalang. Hindi na nga rin nagawa pang manood ni Papa at pinagtuunan na lang ng pansin si Mama. Magkakasunod raw na sigaw yung kanilang narinig noon. At ganun din yung pag-atungal ng malaking aso. Walang ano-ano. Nagdatingan daw yung dalawa at ibinalita nila kina Papa na nakatakas raw yung nilalang. Nasugatan namin siya sa may bandang likuran. Kaya panigurado kung mahihirapan din yung pagalingin yung kanyang sarili. Wika pa raw ni Ninong noon. Dahil doon, minabuti na lang din nilang dalhin si Mama sa ospital, lalo at dinudugo na nga ito. Sa kabutihang palad naman, ay hindi naman sila sinundan pa ng aswang at naging maayos rin daw yung lagay ng nanay ko. Ayon pa sa doktor, ay muntika na raw sana itong makunan. Himala raw at malakas raw yung kapit ng sanggol, kaya't hindi naman daw yun nangyari. Laking pasalamat na lang din daw nila dahil wala ngang nangyaring masama sa amin noon.
Nagpasalamat din si Papa sa kanyang kaibigan. Pinagsabihan na lamang siya nito ng mga bagay na dapat nilang gawin upang hindi na nga magambala pa ng aswang na iyon. Sinabi naman ni na Papa kay Lolo na hinala nilang si Mang Edmundo, yung naturang aswang. Pasa na rin kay Ninong Leo. Napamura na lang daw noon si Lolo at nagwikang kukumpirmahin nga kung totoong aswang yung naturang lalaki. Nang makauwi ng araw si na Mama galing ospital, ginawa nga nila yung mga payo ni Ninong Leo. Yung lolo ko naman ay pinuntahan yung bahay ng kanyang kaibigang si Mang Edmundo. At nakumpirma nga nito na yun nga yung aswang na nakalaban nila ng gabing yon, dahil naabutan daw niya ito sa kanyang bahay na nakahiga at namimilipit sa sakit na dulot ng malaking sugat sa kanyang likuran. Lumalalim daw yon dahil hindi magagamot ni Mang Edmundo, lalo na't hindi nga abot ng kanyang laway kaya't lumalala. Binantaan na lamang siya ni Lolo noon na kapag babalakin pang bumalik sa bahay upang biktimahin kami ni na Mama, ay talagang papatayin niya ito. Matalim naman daw noon yung tingin ni Mang Edmundo, ngunit wala rin itong nagawa. Balita raw nila noon ay gumaling naman daw si Mang Edmundo. Talagang matibay rin at nagawa pang gumaling. Pero mula noon ay lumipat na rin daw ito ng lugar. Talagang umiwas na nga rin yung matanda, lalo at alam niyang buking na nga siya sa kanyang tunay na pagkatao at magmula noon ay naging matiwasay naman yung lahat sa aming pamilya. At dito ko na nga rin po ito tatapusin at maraming salamat.